Hindi ko po alam kung tama bang ibahagi ko ito. Hanggang ngayon, para bang bangungot lang ang lahat ng nangyari. Pero baka sakaling may makabasa nito na makaiwas sa lugar na yon, o kahit paano ay may magdasal para sa mga naiwan sa baryong yon. Ako po si Jay, mula sa Batangas. Huwag niyo pong banggitin ang buong pangalan ko. Hanggang ngayon, tumatayo pa rin ang balahibo ko tuwing naaalala ko ito. Noong 2019 po ito nangyari, ilang buwan bago magpandemya. Isa po akong field researcher na kinontrata ng isang non-profit para mag-survey ng mga liblib na lugar sa Luzon na hindi naaabot ng ayuda o basic healthcare. Isa sa mga assignment ko ay magtungo sa isang lugar sa kabundukan ng Sierra Madre, malapit sa hangganan ng Aurora at Nueva Ecija. Wala po akong matandaan na pangalan ng baryo, wala rin sa mapa. Pero ayon sa mga matatandang nakausap ko noon sa bayan sa paanan ng bundok, matagal na raw na may pamayanan doon. Kahit hindi ito kilala ng gobyerno. At doon nagsimula ang bangungot ko. Kasama ko po noon ang isang driver na si Kuya Rumi at guide na si Mang Ando. Isang matandang katutubo na ilang beses na raw nakapunta sa baryo na yon noon pa mang dekada 90. Dapat maaga tayong makarating, sabi ni Mang Ando, habang naglalakad kami sa makitid na trail sa kabundukan. Ayaw nila nang dumidilim sa daan, lalo na't ghost month ngayon. Natawa ko sa sarili ko. Bilang researcher, sanay na ako sa ganitong mga babala. Pero in fairness, kakaiba ang pakiramdam habang paakyat kami. Tahimik ang buong gubat, walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hayop. Para bang pinatay ng isang higanting kamay ang lahat ng tunog. Pagdating namin sa baryo, mga 4:00 ng hapon, agad akong nagulat. Malinis at maayos ang lugar. May mga kubo, taniman, at kahit isang maliit na kapilya. Pero kakaiba ang mga tao. Tahimik, hindi ngumingiti. Ang mga bata hindi lumalapit. Parang may takot sa mata ang bawat isa. Binigyan kami ng tinutuloy ang bahay. Isang kubo, malapit sa gilid ng kagubatan. Huwag kayong lalabas ng gabi, bilin ni Mang Ando. Lalo na kapag may narinig kayong kumakatok. Nung sumapit ng gabi, ramdam ko ang lamig. Pero hindi ito ordinaryong lamig. Parang may kasamang pangamba. Mahinang mababang hangin, pero may dalang kulog sa dibdib. 12:00 ng gabi, nagising ako sa mahihinang katok. Una, akala ko hangin lang, pero maya-maya narinig ko ulit sa may bintana naman. Dahan-dahan akong sumilip sa manipis na kurtina. Walang tao. Pero naramdaman ko na may nakatitig. May isang pares ng matang mapupula sa dilim, parang nakangisi. Kinabukasan, tinanong ko si Mang Ando. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas. Huwag mong papansinin yung kumakatok, hindi yung tao. Habang tumatagal ang stay namin, mas lalo akong kinikilabutan. Sa araw, maayos ang mga tao. Pero pagdating ng dapit hapon, biglang nagiging tensyonado ang lahat. Walang lumalabas pagpatak ng 6:00. Walang ingay. May isang batang babae, mga 7 taong gulang. Nakita ko minsang nakatayo sa likod ng kapilya. Nakatitig lang sa akin. Walang kibo. Nang ginawayan ko, bigla siyang tumalikod at tumakbo. Sinundan ko siya. Pero wala akong inabutang kahit sino. Sa halip nakita ko ang isang luma at sirang puntod na walang pangalan. Doon ko siya huling nakita. Lumapit sa akin si Aling Osang, isa sa pinakamatandang babae sa baryo. Isang gabi, bago kami umalis. Kung matapang ka anak, basahin mo ito. Sabay abot ng isang lumang diary.
Dito ko nalaman ang totoong dahilan kung bakit tila nakakulong sa takot ang baryo. Noong panahon pa raw ng mga Kastila, ang lugar na ito ay isang alay, isang sagradong lupaing inialay sa isang bantay, isang espiritong hindi tao, lalong hindi hayop. Isang nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa, nagpapanggap na anino at lumalabas lamang tuwing kabilugan ng buwan. Kapalit ng kasaganahan, kailangang may ihandog na kaluluwa tuwing 7 taon. At ngayong taon, panahon na naman ng handugan. Kaya pala kami pinatuloy. Alas 12 ng gabi, naramdaman ko ulit ang katok. Pero ngayon mas malakas, parang sabay-sabay. Nagising si Kuya Romy. May tao sa labas. Sigaw niya. Pero agad siyang pinigilan ni Mang Ando. Huwag kayong lalabas, hindi yan tao. Pero huli na. Binuksan ni Kuya Romy ang pinto. Wala pang isang segundo, hinila siya ng isang maitim na aninong parang usok. Basta lumutang lang, parang multo na may katawan. Sumigaw siya, pero agad siyang nawala sa dilim. Wala na si Kuya Romy. Hindi ko alam kung paano kami nakaligtas ni Mang Ando. Basta pagising ko, umaga na. Tahimik ang baryo. Wala si Kuya Romy. Wala ring nakakaalala sa kanya. Parang hindi siya dumating. Pagbaba namin sa bayan, ikinuwento ko sa pulis. Pero wala raw silang record ng ganoong baryo. Wala pong barangay doon, sabi nila. Walang nakatira sa bundok na yan. Delikado yan, maraming ligaw. Nagbunta ako sa simbahan. Wala rin makapaniwala. Pero noong inilabas ko ang diary ni binigay ni Aling Usang, bigla itong nadurog at naging abo sa harap naming lahat. Hanggang ngayon, di ko alam kung totoo ba talaga ang lahat ng yun o kung nag-hallucinate lang kami. Pagbalik ko sa Maynila, iniisip ko pa rin si Kuya Romy. Wala na siyang bakas. Tumawag ako sa kanyang pamilya pero parang wala na silang maalala. Ano pong sinasabi ninyo? Tanong ng asawa niya sa telepono. Wala po kaming kilalang Romy. Baka purong number kayo. Hindi ko alam kung sinasadya lang nilang itago ang impormasyon pero kabado ako. Ibang klase ang pakiramdam. At mas lalo akong naguluhan nang balikan ko ang email thread naming tatlo. Ako, si Kuya Romy, at ang admin ng NGO dahil wala na roon ang pangalan niya. Pati litrato naming tatlo sa briefing. Bigla na lang naging 2, ako at si Mang Ando. Para bang binura siya ng buong mundo. Nagdesisyon akong balikan si Mang Ando. Pero pagdating ko sa barangay kung saan siya nakatira, sabi ng mga taga roon, matagal na raw siyang patay. Na-aksidente siya sa bundok noong 2011 pa. Nanginig ang buong katawan. Sino ang kasama kong guide? Sino ang nandoon sa baryong yun kasama ko? Mula lang bumalik ako sa lungsod, gabi-gabi na akong nananaginip ng iisang imahe. Isang matandang babae na umiiyak habang hawak ang isang lubid. Sa likod niya, may itim na aninong lumulutang. Minsan, may tinig akong naririnig. Balik ka. Hindi pa tapos. May utang ka pa. Sa bawat panaginip, mas lumalakas ang mga katok. Gumigising akong pawis na pawis. Nanlalamig kahit ang aircon ay patay. Nagpasuri ako sa psychologist. Binigyan ako ng gamot, pero walang epekto. Parang may kung anong nagpapatawag sa akin mula sa lugar na yun. Isang gabi, habang papauwi ako galing trabaho, may matandang babaeng biglang sumulpot sa jeep na sinasakyan ko. Umupo siya sa tabi ko. Nang lumingon ako sa kanya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Siya si Aling Osang, yung matandang babae sa baryo na nagbigay sa akin ng diary. Pero mas matanda na siya ngayon.
mas payat at may malalim na sugat sa noo. "Huwag mong baliwalain," sabi niya. "Hindi pa tapos ang utang mo, hindi pa siya kontento." "Anong utang? Anong hindi kontento?" tanong ko. "Yung kapalit ng kaligtasan mo ay buhay at hindi sapat ang isa." Bigla siyang bumaba sa gitna ng kalsada sa isang lugar na walang ilaw at biglang nawala. 3 linggo akong hindi nakatulog ng maayos. Nawalan na ako ng trabaho dahil palagi akong absent. Hindi ako makakain, hindi makapag-focus. Sa bawat sulok ng bahay ko, pakiramdam ko may mga matang nakatitig. Nagdesisyon akong bumalik. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humahatak sa akin. Parang kailangan kong tapusin ang sinimulan. Bitbit ang lumang mapa na nasave ko. Pinilit kong balikan ang paanan ng bundok. Marami na nagbago. Sarado na ang mga daan. May mga babala na. "No entry, landslide area." Pero nagpumilit ako hanggang sa muling matuntun ang paanan ng trail paakyat. Mag-isa akong umakyat. Wala si Mang Ando. Wala akong guide. Pero sa bawat hakbang ko, para bang pamilyar ang daan. Parang ginigiya ako ng kung anong hindi nakikita. Nang makarating ako sa dating kinatatayuan ng baryo, wala na ito. Wasak ang mga kubo. Yung dating kapilya, kalahating nakalubog sa lupa. Ang taniman, tuyot na't patay. Para bang abandonado na ito ng ilang dekada. Pero habang nag-iikot ako, nakarinig ako ng iyak. Mahinang iyak ng bata. Sinundan ko ang tunog ng iyak hanggang sa likod ng lumang kapilya. Doon ko nakita ang batang babae na nakita ko noon, yung nakatayo sa may puntod. Pero ngayon, nakatali siya sa isang poste. May puting tela sa bibig. Umiiyak siya at may mga marka ng sugat sa braso. Nilapitan ko siya, tinanggal ang piring. "Huwag po, huwag niyong galawin. Pag pinakawalan niyo ako, kayo ang kukunin." Biglang lumamig ang paligid. Narinig ko ang tunog ng mga katok, ngunit hindi sa pinto, sa mga puno. Parang may kumakatok sa mga kahoy mismo. Napalingon ako. May dumating na aninong parang usok na may katawan. Umaalon nito sa hangin. Walang anyo, pero may 2 pulang mata. Tumingin ito sa akin. "Bumalik ka! Ang utang mo!" Habang nakatayo ako sa harap ng batang babae, bigla akong naunawaan. Ang kabayaran sa kaligtasan ko ay hindi pa natatapos. Si Kuya Rumi ang unang alay, pero kailangan pa ng isa. Ako ang dapat na susunod, ngunit dahil nakatakas ako, may kailangan akong ipalit. At ngayon, ako ang pinapapili. Yung batang babae ay kapalit ko. Alay para sa nilalang na yon. Biglang bumigat ang hangin. Nagsimulang manginig ang lupa. Lumalapit na ang anino. Umiiyak ang bata. Nanginginig ako. Napasigaw ako. "Tama na! Ako na lang!" At biglang tumigil ang lahat. Tumahimik. Lumapit ang anino. Hinarap ako. Tumingin sa mata ko. "Saka ka na!" Bigla akong nawalan ng malay. Pagdilat ko, nasa isang health center na ako sa bayan. May mga volunteer na nakakita raw sa akin na paika-ikang bumaba sa bundok, sugatan at walang ulirat. Pinilit kong kwento ang lahat, pero walang naniniwala. At tulad ng dati, sinabihan nila akong, "Walang baryo sa bundok na yan. Wala pong nakatira doon, kahit noon pa." Pinilit kong hanapin ang batang babae, ang mga labi ng baryo, kahit anong ebidensya, pero lahat ay nawala na parang bula. Nakita ko na lang sa bulsa ko ang isang bagay na hindi ko naaalala kung paano napunta roon. Isang maliit na piraso ng papel. Sulat kamay. "Salamat. Balik ka pagkabilugan ng buwan." Makalipas ang halos 1 taon, akala ko'y tapos na ang lahat.
Nabuhay ako sa katahimikan, pero kunwari lang. Nagbalik ako sa trabaho, lumipat ang tirahan. Pinilit kong kalimutan ang baryo, si Kuya Rumi at ang kulang mga mata. Pero alam mong di ka talaga ligtas kapag gabi-gabi ay naririnig mo pa rin ang mga katok kahit walang pinto ang kwarto mo. Kapag ang salamin ng banyo ay may nalalamlam na imaheng hindi mo mukha. Kapag ang anino mo'y may sariling galaw. Lalo na kapag may sulat na namumuo sa ilalim ng pintuan kapag kabilugan ng buwan. Sa kabila ng takot, may parte sa akin na nagsasabing, tapusin mo na ito, huwag kang tumakbo habang buhay. Bumalik ako sa ikatlong pagkakataon. Bit-bit ko ang dasal, tapang-tapangan at isang recorder na naka-on simula pa lang sa paanan ng bundok. Gusto kong may patunay kung sakaling hindi na ako makabalik. Sa unang ilang oras ng paglalakad, parang normal pa ang lahat. Walang kakaiba. Hanggang sa may madaanan akong mga tuyong dahon na nakabuo ng hugis ng mata. 5 metro ang laki. Pabilog. Perpektong pagkakaikot. Parang may gumuhit sa kanila mula sa itaas. Alam kong hindi yun natural. Habang papalapit ako sa dating kinatatayuan ng baryo, muling bumalik ang bigat sa hangin. Nakabibinging katahimikan. At doon ko siya muling nakita. Ang baryo. Buo ulit. Para bang hindi nasira. Hindi iniwan. Buhay na buhay. May usok sa mga kalan. May mga taong naglalakad. Pero hindi sila karaniwang tao. Lahat sila'y nakaitim. Lahat ay may belo. At sa gitna ng baryo, may malaking altar. Lumapit sa akin ang isang matandang lalaki na may saklay. May hugis krus na peklat sa noo. Ang kanyang mga matay puro puti. Anak, bulong niya. Ikaw ang huling alay. Hindi dahil may utang ka, kundi dahil ikaw ang pinili. Pinili? Tanong ko, nanginginig. Pinili ng nilalang na matagal nang natutulog. Sa unang gabing binuksan mo ang bintana, sa unang pagkakataong tiningnan mo siya. Pwede ba akong tumanggi? Hindi. Pero pwede kang pumili. Ikaw o isa pang inosente. Nang lumingon ako, nakita kong naroon muli ang batang babae. Siya pa rin. Walang tumanda sa kanya. Nakatali. Umiiyak. Paulit-ulit. Bakit siya? Hindi ba't nailigtas ko na siya noon? Hindi siya umaalis sa loob hanggat hindi ka nagpapasya. Tumayo ako sa gitna ng altar. Lahat ng tao sa baryo, pati mga multo ay nakapalibot. Pabilog. Wala kang makikita kundi itim. At sa gitna ng altar, may hukay. Isang napakalalim na itim na butas. Wala kang maririnig kundi bulong. Isang buhay lang ang kailangan. Tumingin ako sa batang babae. Walang kapilya ang kayang magsalba sa kanya ngayon. Sa mga mata niya, wala nang bata. Isa na siyang anyo ng paulit-ulit na sakripisyo. Nabubuhay at namamatay sa kamay ng mga tulad kong takot. Mga tulad kong duwag. Lumapit ako sa hukay. Inilabas ko ang voice recorder. Pinindot ko ang record. Kung may makahanap nito, sana malaman nyo, hindi lahat ng kabundukan ay dapat apakan at hindi lahat ng baryo ay dapat pasukin. Sumulyap ako sa madilim na langit, buo na ang buwan, at tumalon ako. Ilang linggo matapos ang huling kabilugan ng buwan, isang rescue team may ipinadala sa Sierra Madre. Dahil sa ulat ng isang nawawalang researcher, nahanap nila ang recorder ko sa paanan ng bundok, puno ng gasgas at putik. Nasa loob ng isang kahon, nayari sa kahoy na hindi nila ma-identify. Nang pinakinggan nila ang laman nito, may narinig silang tinig. At pagkatapos ng tinig ko, may sumunod na boses, malamig, malalim. Boses na parang hindi kayang ulitin ng kahit sinong tao. Hindi ito ang huli.
ang baryo ay gising na muli. Hindi lahat ng lugar ay matatagpuan sa mapa. At hindi lahat ng baryo ay dapat balikan. Kapag narinig mo ang katok sa kalagitnaan ng gabi, huwag mong buksan ang pinto sapagkat baka hindi ka na muling makalabas. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Marami pa tayong mga kwentong kakikilabutan at hindi mo malilimutan. Hanggang sa muli, mag-ingat ka, baka ang susunod na kwento ay sayo na pala.